everyone, how are you? You are welcome here in Epic D5 channel, and if you are new, don't forget to subscribe and please hit the notification bell for you to be updated for our new videos. Luke chapter 7 and verse number 28. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. For I say unto you, among those that are born of women, there is not a greater prophet than John the Baptist. But he that is least in the kingdom of God is greater than he. And in the book of Matthew, chapter 3, basahin natin simula roon sa talatang 13. Matthew, chapter 3 and verse number 13. Ito po ang sinasabi. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Tayo po yung manalangin, dakilang Diyos, pagpalain po ninyo ang inyong salita, at bigyan niyo po ng pangunawa ang bawat isa. Salamat po sa pagkakataong ito na meron kaming pribilehiyo o Panginoon na pag-usapan ang inyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maupo na po tayo lahat. I would like to get out of the usual here tonight. Kayong mga Sunday school teachers ay inyong pag-aralan ng Introduction to Baptist Distinctives, but I'd like you to make it simpler and learn what I'm going to tell you tonight. Kaya't magsimula kayong sumulat. Kapagkat pag hindi ito sinulat, ay hindi niyo makukuha ang nais kong sabihin. Meron akong isang katanungan sa lahat. At ito'y masasagot lamang ng banal na kasulatan. Ito po ang tanong. Sa ating mga bisita, ay magiging malinaw din naman sa inyo. Bakit ako Baptist? Bakit ako hindi Katoliko? Bakit ako hindi Iglesia? Bakit ako hindi Sabatista? O hindi Saksi ng Jehovah? Bakit ako hindi Mormon? Bakit ako hindi Pagano? O anumang relihiyon na atin nakikita dito sa ating bansang Pilipinas? Napakaraming mga relihiyon, napakaraming mga tagapagturo, napakaraming nagsasabi na sila ay totoo. Hindi ko sabihin sa inyo na ako ay totoo. Sabihin ko sa inyo, ano ba ang totoo na nanggaling sa Biblia? Di ba? Oo. Lahat ng mga ngaral, lahat ng mga nagtuturo, sinasabi nila, kami ang totoo. Pero ngayong gabi, ako ang tagapagturo magsasabi sa inyo, ang salita ng Diyos ang magsasabi kung sino at ano ang totoo. Kaya ngayong gabi, ang ating lesson at paksa ay bakit ako Baptist. Kaninang hapon, ako ay nag-attend sa isang meeting na kung saan lahat ng mga evangelicals at lahat ng mga Baptist ay nandun. Kasama na rin siguro ang mga representante ng Roman Catholic Church. Ang pinag-uusapan namin, at pinag-uusapan namin kanina,
ay tungkol sa mga alituntunin at gabay o guidelines kung paano tayo makakapili ng tama at tunay na magiging leader ng ating bayan sapagkat malapit na ang eleksyon. At ito ay aming pinag-usapan at kaming lahat ay nagpatunay na kailangan nga na magkaisa kami tungkol dito. At kasama namin doon, nakatulad ko, na leader ng isang Baptist group, ay iba't ibang mga klaseng Baptist. Sa Pilipinas, ay merong 19, ang sabi sa akin, merong 19 major Baptist groups. Mas marami pa ito sa charismatic. Mas marami pa ito sa evangelical. Ang Roman Catholic Church, isa lang. Ang Iglesia, isa lang. Pero ang Baptist, 19 itong grupo. Na iba-iba ang pananaw, iba-iba ang prinsipyo, subalit nagkakaisa sa ilang mga katuruan na ituturo ko ngayong gabi sa inyo. Ang tawag sa grupo ng mga Baptist na kinaibilangan natin, o ako, ay mga Bible Baptist. Ang tawag sa amin ay Independent Baptist. Bakit Independent Baptist? Sapagkat kami ay hindi kasama sa mga major organization na merong kinikilala na isang hierarchical leader. Kaya ang tawag ay Independent Baptist. Okay? Ngayon, kanina, nandoon ang Conservative Baptist, nandoon ang Southern Baptist. At gusto ko malaman ninyo, ng isa ngayon sa mga kinikilalang leader ng Southern Baptist Convention ay nabingkod sa Panginoon. Na-train dito sa eklesiyang ito. At ngayon kinikilala siya na isang leader ng Southern Baptist Convention. Nandoon ang Baptist Conference of the Philippines. Nandoon ang ilang pang mga major grupo ng Baptist na ang tawag sa kanila ay Baptist. Kaya ngayong gabi, tatalakayin ko sa inyo, bakit ako Baptist? Ngayon, merong isang araw, mayroon akong nakausap na isang abogado. Tinanong niya sa akin, ano ba ang iyong relihiyon? Sabi ko sa kanya, wala akong relihiyon. Meron ako iglesia. Alright? Kung pag-uusapan natin ng relihiyon, ang relihiyon ko ay hindi relihiyon ang tawag, kundi isang revelasyon. Ang relihiyon ay relihiyon ng Panginoong Jesucristo. Ang Baptist ay hindi relihiyon. Ito ay isang iglesia. Alright? So, sabi ko sa kanya, ako ay Baptist. Ang sabi niya sa akin, ngayon ko lang narinig yung Baptist. Saan ba nanggaling yan? Ang sabi ko sa kanya, abogado ka, nag-aral ka, edukado ka. Saang lupalop ka na lupa pinanganak at hindi mo alam ang Baptist? Siguro ganoon din ang iba sa inyo na ngayon lamang nakarating sa aming eklesiya. Siguro, ikaw din, kung tanungin ka, sabihin sa'yo, na Baptist ako, siguro nga sabihin mo, ngayon ko lang narinig ang Baptist. Subalit, ang Baptist ay nauna pa sa Roman Catholic Church. Wala pa ang Katoliko, may Baptist na. Wala pa ang Evangelical, may Baptist na. Wala pa ang mga major na mga reliyon sa buong mundo, ay may Baptist na. Wala pa ang Muslim o Islam, may Baptist na. Ang Islam ay tinatag lamang yan 600 taon pagkatapos inatag ang Baptist. Alright? Ang Roman Catholic Church ay inatag lamang mga 400 taon pagkatapos inatag ang Baptist. Ang Iglesia ni Cristo ay tinatag lamang noong 1914. Kaya nga, kanila ngayong ipinagdiwang ang 101, di ba? Taon ng kanilang pagkakaratag. Saan tinatag yan?
dito, Santa Ana. Alright. Ngayon, kung tatanungin mo ako, saan po pa tinatag ang Baptist? Kung pag-uusapan natin itong igsiyang ito'y tinatag dito, Santa Ana. 40 taon ang nakakaraan. Kaya pag makakita ka na tinatawag nating Metropolitan Bible Baptist Ecclesia or MBBE, lahat yan ay nanggaling dito. At ito ay tinatag 40 years ago. Subalit, hindi kami pwedeng itatag kung wala kaming pinanggalingan. Tama po ba? Lahat ay merong pinanggalingan. Okay, ikaw ay tao, hindi ka hayop. Meron ka pinanggalingan. Ibig sabihin, may magulang ka. Ang magulang mo, may magulang din. Ang magulang ng magulang mo, ay may magulang din. Am I right? At kapag pag-uusapan natin yan, ang pinakasimula na magulang natin ay walang iba, kundi si Adan at si Eva. Tama ho ba ako? Ngayon, kung naniniwala ka na unggoy ang pinanggalingan mo, nasa iyo. Pero hindi po tayo nanggaling sa unggoy. Nanggaling tayo sa inilikha ng Diyos na tao. At ang unang tao ay si Adan at si Eva. Doon tayo nanggaling. Ang mga Baptist, ganun din. Meron akong pinanggalingan. Meron pinanggalingan itong eklesiyang ito. Alright? Itong eklesiyang ito ay nanggaling sa Blue Ridge Bible Baptist Church. Alright? Ang Blue Ridge Bible Baptist Church ay kanila lamang pinagdiwang ang kanilang 49th year bilang isang iglesia. Ang Blue Ridge Bible Baptist Church ay nanggaling sa Bible Baptist Church in Mandaluyong, 9 de Febrero. At ang sa Mandaluyong ay tinatag noong 1954. 1954. Ngayon, kung inyo ititrace kung saan nanggaling ang Baptist Church sa Mandaluyong, ito ay nanggaling sa Amerika. Alright. Bawat iglesyang ito ay may pinanggalingan. Kung pag-uusapan ang pinanggalingan ng iglesiyang ito, pupunta tayo more than 300 years. More than 300 years. Ngayon, ang katunayan niyan, kung pag-uusapan natin ang history ng mga Baptist, saan ang galing ito? Ito yung nanggaling kay Kristo. Saan itinatag ito? Ito'y tinatag sa Judean Peninsula. Hindi sa Jerusalem. Ito ay tinatag sa Judea. Subalit, in-establish bilang unang-unang iglesia sa Jerusalem. Kaya pag sinasabi ng maraming mga Baptist that the Lord Jesus Christ started His ecclesia in Jerusalem, that is wrong. Hindi tama. Alright? Sapagkat ang Panginoon po, itinatag niya ang kanyang ecclesia doon sa Judea at ang Jerusalem ay bahagi ng Judea. Alright? Ayan. Okay. So, sinabi ko na sa inyo, na dito sa Pilipinas, ang kauna-unahang Baptist dito, sa buong Pilipinas, ay nagsimula sa American Baptist Convention. At ang unang-unang Baptist dito, ay napunta rito nung nagpunta ang mga Amerikano. That was in the 1900. Alright? In the 1900. Kaya nga ang Baptist sa Pilipinas ay 115 years old na. Okay? 115 years old na. Okay. Sinasabi ko lang sa inyo bilang introduction ang history ng mga Baptist sa Pilipinas. Okay. So, ang reference po natin ay ito. Bakit ako Baptist? Ating binasa ang unang bersikulo doon sa aklat ng Lucas. Luke chapter 7 and verse number 28. At ito ang sabi ng Panginoon sa kauna-unahang Baptist. Ang sabi ng Panginoon ay ito. Sinasabi ko sa inyo, among those that are born of women, there is not a greater prophet than John the Baptist. Nakuha po niyo? Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, kanyang binigyan ng appreciation at commendation si John the Baptist, ang sabi niya, wala kayong makikitang ipinanganak sa babae
na mas dakila pa kaysa kay John the Baptist. Alright? But he that is least in the kingdom of God is greater than he. At alam po natin na walang ibang mas dakila pa kay John the Baptist kundi ang Panginoong Jesucristo. Alright. Na, sino si John the Baptist? Bakit siya tinawag na John the Baptist? Ang sabi ng iba, ang Baptist ay kanyang apelyido. Hindi po niya apelyido ang salitang Baptist. Hindi po niya apelyido. Kaya nga, nauso sa Roman Catholic Church na bigyan ng apelyido ang mga tao. Kaya meron tinatawag na Juan de la Cruz. Alright? Oo. Pag iingisin mo Juan de la Cruz, John the Cross. Naunawa niyo ba ako? Oh. Or Juan de la Puente. Mahilig sa mga dela. O Juan de Bautista. Or John the Baptist in English. Pero ano ba yung Baptist? Sa kanyang pangalan, kung ito ay hindi apelyido, ito ang kanyang panawagan. Ito ang kanyang komisyon. At ang nagbigay ng komisyon sa kanya ay ang Panginoon. Kaya ang tawag sa kanya ay John the Baptist sapagkat siya lamang ang katangi-tanging propeta na binigyan ng Panginoon ng authority to baptize. Wala nang iba. Jeremiah, Isaiah, Daniel were not given the authority to baptize. That's why they were not called Baptists. There's only one prophet that was given the authority to baptize, and that was John the Baptist. That's why he is called the Baptist. Amen po ba? Alright. Now, atin itong ngayon, yung isang bang bersikulo, doon sa aklat ng Matthew, chapter 3, and verse number 13. Makikita po nyo, ang Panginoong Sus ay nagpunta mula Galilee. Siya ay nagpunta ng Jordan River. Sapagkat ang si John the Baptist ay hindi umaalis sa Jordan River. Doon lamang siya. Hindi siya nagtatravel. Gusto mo makita si John the Baptist? Puntahan mo ang River Jordan at nandun siya sa wilderness. Okay? Hindi po siya umaalis. At ang ating Panginoon ay lumakad na more than 60 miles from Galilee just to be baptized by John. Okay, siya ay nagpunta ron sa Jordan River, siya ay nagpunta kay John, at dahilan si John ang nagbaptize, si Kristo ay sumunod kay John. At siya ay binautismuhan ni John. Alright? Ngayon, tanong, si Kristo ba ay may authority to baptize? Wala. Si John ang may authority. Naunawaan niya ba ako? The Father gave him the authority. Now, of course, kung hihingi ang Panginoong Jesus na authority to baptize from the Father, bibigyan siya. Di ba? I mean, would you think that Jesus, sabi niya, layo-layo naman ni John. Maglalakad pa ako ng 60 miles. Mapapagod lang ako. I will just baptize myself. Mali. Di ba? Mali. Alright. Hindi tama sa panuntunan ng Biblia. O kaya naman, napakalayo naman ni John. Okay. Kaya tinawag niya ang isang tao ron. O si Peter, liga Peter, bautismo mo nga ako. No, hindi niya ginawa yan. Bakit po? Sapagkat ang Ama ng ating Panginoon, isa lang ang binigyan ng authority to baptize. Sino yan? Si John the Baptist. Kaya ang ating Panginoon, bilang anak ng Diyos at bilang anak ng tao, ay naglakad ng 60 miles, at sumunod sa authority ni John. Nakuha po niya. At siya ay nabautismuhan. In fact, anong sabi ni John sa kanya? Sa verse 14, ang sabi ni John sa kanya, ayaw pang ang bautismuhan Sabagat alam ni John na si Kristo ay anak ng Diyos. Di ba? Na si Kristo ay Diyos. Kaya sabi, John forbade him. Okay, pinigilan siya. Ako ang dapat bautismuhan mo. Sabi ni John. Nakita niyo? Ha? Ako ang dapat bautismuhan mo. Ang sabi ni John. Bakit ka po lumalapit sa akin? Ano ang sabi ng Panginoon in verse 15? Ang sabi niya, alright now,
ito ang gusto kong sabihin sa inyo. Suffer it to be so now. Bautismuhan mo na ako ngayon. Bakit? Sapagkat sa pagbautismo mo sa akin, ay aking ginaganap ang katuwiran ng Diyos. Ibig sabihin, ako'y sumusunod sa lahat ng sinasabi ng Panginoon. So what happened was this. In verse 16, and Jesus was baptized. Jesus was baptized. Now, when Jesus was baptized, why was he baptized? Bakit siya binautismuhan? Number one, in obedience to the Father. Alright? Siya ay binautismuhan in obedience to the Father. Oh, number two, siya ay nabautismuhan to be an example of obedience. Mahalaga yan. Number three, he was baptized to identify himself. To identify himself. It is a means of identification. Do you know why? Do you know why? Because when Jesus Christ came, now look at this now, preachers, because you do not know this. You do not know this. Alright? When Jesus was baptized, okay, he was telling the whole world that is the end of Old Testament practices. The beginning of a new dispensation. This is now the dispensation of the ecclesia. Yun ang ibig sabihin nun. Nakuha niyo ba? Alright. Nakuha niyo ba? Mag-amen kayo kung nakuha niyo. Alright? Para malaman natin na naintindihan niyo ang sinasabi ko. Kaya tinatagalog ko na. Alright? So, he was identified with the New Testament people. That's why the ecclesia is called the New Testament Ecclesia. Noong ang Panginoong Jesucristo dumating, lahat ng mga tradisyon ng Old Testament, lahat ng mga sacrifices ng Old Testament ay nagwakas at nagsimula ang bagong dispensation under Jesus Christ. Okay? So, yun ang gusto kong maging intro natin ngayong gabi. Alright, so alam nyo na. Okay, na ating ituloy. Palagay ko, inyo lang nakikita kung bakit ako baptist. Yun pala naman. Yun pala naman. Why? Why? Alright na. When Jesus submitted himself to be baptized by John, what became of Jesus? He became a Baptist. Because he was baptized by John the Baptist. Very simple logic, isn't it? Diba? Very simple logic. If you were baptized by, for example, a Methodist preacher, halimbawa, the Methodist preacher is named John. So we call him John the Methodist. If you were baptized by him, there's no authority. Kaya nga, ang mga protestante, hiniram ang baptism sa Roman Catholic Church. Naunawaan nyo? Sapagkat yung baptism ng protestante ay hindi baptism. It is what? It is rantism. Alright? Sapagkat ang baptism, ano ibig sabihin niyan? Baptism means to what? To immerse in water. Not to pour, not to sprinkle, but to immerse in water. Every time the word baptize is used in the Bible, whether it be in the Old Testament or in the New Testament, it always means immersion. Ito yan. I'll give you an example. Nung ang mga Israelites ay umalis sa Egypt, they were walking right in the Red Sea. They were crossing. And then the Bible says they were baptized in the clouds. The word baptized was used. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, they were covered with clouds. Naunawaan nyo? They were immersed in the clouds. Alright? Bakit sinasabi ko sa inyo ito? Karamihan sa inyo, bago kayo naging Baptist, kayo ay in-sprinkling. Am I right? Oo. Protestante ka man o Katoliko. In-sprinkling ka o binuhusan ka ng konting tubig,
baptize ka na. Hindi yon ang salita sa Griego. Ang baptize po ay nanggaling sa salitang Griego na baptizo. Alright? Ang ibig sabihin ng baptizo, to immerse in water. Sa Tagalog, ilubog sa tubig. Yung wisit at yung pouring sa Greek ay rantizo. Naman nyo? Ay napakalayo naman ang salitang rantizo sa baptizo. Kaya't kayong mga winisikan ng tubig, hindi kayo nabautismuhan. Narantisohan kayo. Alright? Kung ating pag-uusapan, ang tunay na salita na dapat gamitin doon. Kaya doon lamang mali na eh. Am I right? Doon lamang ay mali na. Okay? Now, therefore, if you were, in quote, baptized by a Methodist, you become a Methodist. Am I right? Or if you were baptized in the Catholic Church, you're a Catholic. Or if you were baptized in the Iglesia Church, you are an Iglesia. But if you were baptized in a Baptist church, what are you? You're a Baptist. Now, Christ was baptized by the Baptist. What was Christ? Kaya ako Baptist.